Sino pinaka-close mo sa SB19 members? Si Stel po. Actually, dahil po sa pamilya ko, mas mahal po nila si Stel kaysa sa akin. Justin, what is your biggest fear? Biggest fear ko ay ang mawala ka. Bella, what is your message to your 10-year-old self? Mag-aral ka mabuti. Okay, welcome back to Popcast. At ang mga kasama natin ngayon, magwawala ang fans, I'm sure. Ang baby ng SB19, Justin Delius. Hello! First of all, congratulations sa tunay sold out na. Concert nila. Anong pakiramdam? Siyempre po, very happy and overwhelmed sa support na binibigay po ng fans. Kasi nakita ko nga po online tayo nila. Wala, naubusan ako. Sabi po, wala, dalawang araw na yun. Kulang pa sa inyo. Yung plano ba? I-extend? Or baka maybe in the near future mag-repeat? Baka po sa future, it's a different concert naman na po, siyempre. Kamusta kayo na sa group? Kamusta yung, syempre, you were not in 2018, right? Oo, kamusta kayo 6 years after? Actually, parang very happy and overwhelmed nga po with everything that's happening sa amin. Kasi parang almost 6 years na rin po. So, and kahit mabagal po kami mag-release ng songs, I mean, hindi kami talagang, ano niyo po yung release ng kanta. Talagang super daming support na binibigay po nung sa akin. Is this a decision sa group niyo na hindi, lagi meron tayong bagong song o meron tayong bagong show? Gusto niyo ba na medyo talagang inaaral? Pinipili? Parang naturally po sa amin na sa group na pag may ilalabas po kami, ang daming discussions, talagang iniisip mo na maigi kung paano ba ilalabas to. Kaya siguro po talagang medyo natatagalan bago kami mag-release ng mga. Bago kayo magsimula, pag-usapan mo na natin yung life mo sa graduate ka sa BU. Yes. Ano yung naging course mo doon? Multimedia Arts. Okay. Actually po, dapat po talaga ang in-exam ko po sa Benilde is film. Pero before mag-start yung class, nag-switch po ako to MMA, to Multimedia Arts, kasi mas sabi na mas maraming related to arts, which is gusto ko rin naman po. Talagang bata pa po ako, mahilig po ako sa, parang gusto ko na maging director, mag-film po talaga po. Tapos mahilig din ako mag-drawing, even mag-animate sa computer, ganyan. Tapos, talagang feeling ko po, sakto talaga yung Multimedia Arts for me. So, in college, were you able to practice? Nagkapag-direct ka ba? Were you given the opportunity na? Yes po, meron kaming subject po na film, para siyang film. Gagawa po kami ng iba't ibang klaseng short films, ganyan. So, somehow, meron po akong idea with the basics ng film. So, ayun po. Did you enjoy doing that? Tingin mo ba na tama nga, ito nga yung gusto ko talaga? Yes po, actually hindi ko nga siya masyadong naramdaman ng parang na-enjoy ko lang siya. Kasi actually even nung high school pa po, pag may mga projects, medyo nagbibida-bida ako, tara, shoot tayo, ganyan-ganyan. So nung college po, nakatulong naman yun na talagang mag-produce sa mga projects. So, ayun. Were you able to direct ba sa any music videos nyo? Yes po, medyo marami-rami na rin po na nagawan ko po ng music videos sa amin. Saan po yung feeling directed by? Pero actually po, since parang mahirap po yun na i-direct ko yung sarili ko, more of nagiging creative director po ako. So gumagawa po ako ng concept, kung ano yung mangyayari sa music video. Pero by start po ng shoot, pag nag-shoot na, meron po talagang standing na director kasi hindi ko naman po makikita yung sarili ko. Mas magte-take ng time na preview, tas direct, parang pag may chance lang po na makahelp ako for directing sa actual shoot, dun lang po. Pero most of the time, may standing director pa po talaga. Okay. Iba ang gusto mo, you wanted to be a director, pero napunta ka sa on-cam. Kumbaga gusto mo behind the camera, pero nahindihan ka sa performing arts. Paano naman ito nangyari? Siguro po, nung bata rin po kasi ako, di ba gusto ko po mag-director. Pero medyo, parang gusto ko mag-audition sa mga
pwede naman siguro magsabi ng parang going bulilit po. So parang nung bata pa po ako, sinasabi ng parents ko, sige mag-audition ka dyan, pero never nangyari. Tapos po, nung college na ako, well, throughout the years naman po, pag yung mga extracurricular activities sa school, medyo active din po ako, yung mga performance, sayaw-sayaw, ganyan po. So, nung college po, dun ko lang sinubukan mag-explore outside school. So, sumali po ako ng mga dance group. Tapos po, naging kagrupo ko po si Josh. Tapos sabi niya, oh, sige nga, mag-audition, or parang sumama ka sa isang dance class, may magkakaroon ng dance class dun sa company kung saan kami nagte-training, sama ka. Tapos yun po, nag-attend po ako ng dance class, tapos in-invite po ako nung teacher nila na baka gusto mag-training dito. Kaso sabi ko po, kasi po nag-aaral po ako, so baka hindi ako makapag-commit. Sabi nila, okay lang, flexible, so may time po na absent talaga ako kasi school, tapos pag wala naman pong school, nagte-training po ako. Okay. Tapos eventually, ayan na, pupunta na kayo sa SB19. How did it change your life? Being a global phenomenon? Po, nung nagsisimula kami, actually, even though very mahirap po siya, challenging, nung nagsisimula po kasi kami, very passionate din kami, na hindi na namin masyado nako-consider yung mga, parang medyo na-overcome ng passion yung challenges. So, after yung first few months po talaga, very somehow exciting pa. Ay, magpa-perform kami sa ganito, maraming taong manonood, sa mga malls, ganyan kunwari, or private event ng someone. Tapos, so very exciting pa po. Pero syempre, in the long run, na parang walang nangyayari talaga, hindi mo na nakikita yung growth. Nauubos din po yung ilang months nangyari ito na nakikita mo na parang medyo... Parang mga 6 months din po yun since debut namin. Since nag-release po kami, 6 months siya na parang wala masyadong nangyayari talaga. More than 6 months po yun. So we decided nga po na to release yung last na yung Go Up. So ayun po, nung pagka-release namin ng Go Up, talaga siya yung nag-viral. So yun po yung nangyari. Nag-go up. You went up! Talaga dito. So, okay. Yun. Pare-pareho kayo ng attitude na oy, walang bibitaw. Kumbaga, hindi man tayo nagsasucceed na the first year, itutuloy natin to. Parang ano po hindi at the same time siguro. Kasi syempre po, as a person, meron kang time na, meron kang time na parang nandulumo ka, yung iba naman yung sa oras na to, very happy. So iba-iba rin po. Your personal goals, ano yung gusto mo na time na sa SB19 ka na? Tingin mo ba, unti-unti mo na rin na-fulfill yung mga dreams mo for yourself? Yung specific na dream ko po for myself is not parang very ganito. Kasi po hindi dream po talaga ako into performance. So nung younger pa po ako before SB19, ang iniisip ko po talaga for me is parang mag-acting, sa acting career po. Tapos nung nahilig lang po ako mag-perform, parang mas pinush ko yung mag-perform nung college. Doon ko lang talaga nasimulan, and nagdire-diretso nga po siya bigla. And also you're into songwriting. No. When did it start naman yung passion? Yung gusto sa mo na pagsulat po ng kanta. May talent ako magsulat. Noong 2022 lang din po, tinry ko lang po mag-aral ng ukulele. Okay. So nung nag-aaral po ako, parang makakagawang kanta. So sumulat po ako ng kanta. Tapos nakasulat naman ako ng kanta. And that song is? Yung Surreal po. Surreal, okay. Surreal yung title. Ano ibig sabihin? Ano bang ng meaning sa'yo ng word na surreal? Kasi yun ang ginawa mo unang song na sinulat. Actually po, before po siya maging surreal is Parallel Universe po yung title niya. Okay. So parang kasi nga po, yung ginagawa ko, it's not something real. Nasa imagination ko lang siya, inimbento ko lang siya. Na dahil, yun nga po, I just wanna live in my imagination where hatred does not exist. Dahil ayoko nung mga negativities, parang gusto kong tumira sa imagination ko, sa sarili kong mundo. So kaya Parallel Universe yung una niya, kasi gusto ko sa Parallel Universe. Baka doon masaya, ganyan. So parang ganun lang po yung, kaya siya surreal. Parang everything na maganda yung nangyayari, it feels surreal. Okay. In a world na ano mo, di ba? Hindi mo ma-imagine that good things can happen. And yun, good things happen to you. Yes. And to your group. Okay. Tapos, what made you decide to write your own song solo? It's not for a group, it's not for SB19.
Siguro po, nung nagsulat po kasi ako ng kanta, wala po akong iniisip masyado. So gusto ko lang gumawa ng kanta. It's not something na solo ko or hindi ko pa po iniisip yun that time. Basta gumawa lang po ako ng kanta. And last year lang po, actually, simula nung nalaman nilang may kanta po ako, sabi nila, kailan mo i-release yan? Sila po yung nagsasabi sa akin. So last year, nung nagkaroon kami ng time, nakita namin na may chance na mag-release ng schedule, ganyan. Tapos pinupush na rin po ako ng ibang members, mag-release ka na. Adi sige, mag-release na ako. Kamusta yung reception ng fans nyo, ng SB19 fans, sa single mo, yung sa solo mong song? Very supportive po sila actually, as always naman po. Talagang support sila and siguro I feel like they expected na already kung ano yung i-release ko po. Kasi nasa personality ko rin po, nakikita na nila. Siguro ang i-release na song ni Justin is something na mellow, acoustic, parang ganung tunog. So I feel like they expected already na kung ano yung, kilala na po nila ako. And then you were able also to fulfill one of your dreams to become an actor. Kahit na cameo role lang ka. Kwento mo naman paano na-offer yun sa'yo? How was the experience during the taping? Actually, at first po, nung sabi sa akin, na pwede akong mag-guest, kung gusto ko daw po bang parang cameo lang sa sabi ko, medyo kinabahan ako kasi po wala akong experience po, tas parang salang agad, wala akong train. Siguro po sabi ko baka we can start na mas super liit nung gagawin. Mapakiramdaman ko lang po, makatapak lang po sa stage ng kasi parang hindi rin po maganda kung sabak agad ng yung may acting talaga yun. So kaya very konti lang yung lines, cameo lang talaga yung ginawa. Para lang po mapakiramdaman ko yung nangyari. Anyway, after experiencing that, gusto mo ba to do another, hindi ba sabi mo you wanted outside na? Ano naman ang klaseng role na willing ka to do? Yung medyo kaya mo, medyo easy for you. Role na gusto ko po? Ayoko pong never ko po ginusto na maging main lead, bida or main. Gusto ko po supporting actor na po ako na mamamatay sa ending. Parang di ko po alam. Para maalala, parang tragic ba? Hindi naman. Pag nanonood po kasi ako ng movies, ng film, nagiging favorite character ko yung mga supporting characters na parang nagkakaroon ng importance sila because may tinulungan nila yung parang ganun na aspect po na kahit mamatay sila or parang aalis na sila sa ending, wala na sila sa episode 2, mga ganyan. At saka may meaning yung kung namatay siya, may relevance yun sa story. Bakit siya namatay? Ganun yung gusto mo. Parang mayroong something na ewan ko, parang medyo masamang sabi, pero parang bakit siya namatay? Ayoko pa siya mamatay. Parang gano'n na. May paghihinayang. Gano'n po kasi yung parang gusto kong feeling minsan pag nanonood ako ng feeling, hala, ba't siya namatay? So yung character na yun, hala, ba't siya namatay? Pero gusto ko rin maging ganong character na mamamatay sa uli. Ano gusto mo? TV or movie? Gusto ko po movie. Okay. So bigger yung... Mga coming of age o kaya zombie, ganyan. Minsan po, nagkakaroon ng time na local. Siguro very classic po, mga Magnifico. Okay. Meron akong, di ko alam kung movie, pero actually very luma po yung mga trip kong movies na nagkakaroon po Magnifico. Di ko alam yung mga title. Sila, ano pa yun? Dalrymple. Serena Dalrymple po with Dolphy. Tapos sila Redford White pa po, yung mga ganyan. Okay. So medyo sa comedy yun Yun po hilig ko before. Pero ngayon po, parang hindi ko na? kaya sa comedy po eh. Parang hindi po ako naturally funny. Parang pag sa comedy, baka sa first pa lang, sige next ka na lang. So ano ka drama? Kasi nga mamamatay ka doon sa mga siguro action po. Talaga ba? Ito yan? Pag po, mga zombie po, ganyan. Very fantasy yan. Fantasy, ayan. Meron ka kahit naalala isang favorite actor, actress na, sana one day, pag nag-artista na ako, pag serious na ako sa career ko sa acting, gusto ko siya ang unang kasama. Pag magaling na po, international po, meron po akong gustong actress sa international.
Si ano po, Sir Ronan. Okay. Sa local, wala ka naalala? Anybody? Sa local po Dolph. Ay, wala na siya. Richard Gomez. Bayan Sino ba? yan, bayan. John Lloyd Cruz. Siguro po, parang gusto ko mag-inquire po Judy Ann. Okay. Ay, naalala ko, may maganda siyang film. With, ano po, with, di po, FPJ. FPJ. Susumbong sa Susumbong sa... Ay, oo. Classic naman talaga yun. Okay, sorry pa mga luma yung ano ko, reference. Okay. Sa music, may dream ka bang makakollab? Hindi na po dream na dream, pero kung may chance, parang ngayon po pinapakinggan ko si Cup of Joe, sila po, tas, si MRLD, Sa mga senior, wala kang nag-dream na makatrabaho? natatakot po ako. Mga Martin, mga Ogie, mga Gary V. Siguro po, I feel like, natakot din ako bigla. Pero kung ano po, dream lang naman po. Parang feeling ko po si Miss Lea Salonga, marami po akong matututunan sa kanya. Although, I feel like ganun, baka Dan collab, baka po coach. Big like audition sa isang ano. Okay, let us talk about Sunday morning. Bakit nyo naman ginawa ng cover to? Yung Sunday morning po kasi dapat po, ipa-perform ko po siya dun sa Asia tour po namin na move and na-cancel po yung ibang show. So sabi ko, sayang naman, ilabas na lang natin as video. Gawa lang tayong cover video kasi na-record ko na rin naman po, na-practice ko na. Okay. Tapos mag-shoot din kami ng music video ng Surreal. Sabihin natin, shoot tayo ng video. Tapos po, since parang maraming request po from fans na gusto nilang ilagay sa mga digital streaming platforms, tapos sinabi nga rin po ni Sony na gusto mo ba i-release na natin, ilagay na rin natin sa Spotify, sa ganyan yung Sunday morning. Sige po, wala namang mawawala. Ayun, labas na namin. Ay, tama naman ang decision ng sa streams sa Spotify. Mas relax tayo ngayon. Ang title ng ano natin is Pop Tanong. Okay, we posted a video asking your fans na baka gusto nyo may itanong kay Justine. And since we posted it last Sunday, nagkaroon tayo ng 11.7 thousand views and 263 comments. Grabe, karami gusto nyo itanong ko. And now, you can read the first question. From Song. Justine, what is your biggest fear? Aliyah, ay pala, from Aliyah. Okay. Biggest fear ko ay ang mawala ka. Naku, kinikilig ka na, I'm sure. Siguro pa bukod dun sa like the usual na kumari, syempre yung mawala yung mga loved ones mo. One siguro is embarrassment. Parang isa po yun sa, di ko alam, parang kaya siguro po ako very careful sa mga ginagawa ko kasi pag nanaginip po ako kunwari, tapos napapahiya ako sa panaginip ko, parang very scary siya for me. So, meron po akong ganun na fear, nakatakot akong mapahiya. So that's something din naman na inaaral ko na parang pag may ganung moments, may kailangan mong sakyan para mas less siya, mas maging chill, confident with everything. Yes, tama naman yun. Okay. Next question from Ali. If you could change one thing about yourself, what would it be? Pwedeng try lang, pero hindi ano. Tatry ko lang mapalitan, tapos pwede ibalik. Gusto ko po na naman maging ano, hindi medyo barubal. Normal? Yung ano? Kasi po parang perception sa akin ng tao very pregnant, proper po. Which is, I think, siguro naturally po na lumalabas na. So gusto ko lang i-experience na ano kaya pag kung salbahe ako, parang gano'n. Hindi na experience yan? Siguro po nung bata ako, medyo ako po yung yung iiyak sa mall pag di binili yung gusto. So, ngayon as adult na medyo kahit one day, maging bad boy. Tapos balik bukas pabalik ka na ulit. Okay. Experience na. No. Bella, what is your message to your 10-year-old self? Mag-aral ka mabuti. Mag-aral ka mabuti. Tamad po kasi ako nung bata. Mag-aral ka mabuti. Bakit walang motivation?
Hindi naman po. Siguro, mas ine-enjoy ko yung mga happy moments ng childhood or kasi po nung bata ako, nasa ano po ako yung module, nung elementary, modular yung self-study yung school ko po. Okay. Pero hindi po ako nagsa-self-study. Pinapagawa ko po sa kuya ko. So, pero nung lumipat naman ako ng school, medyo talaga nag-improve ako. Pumasok po ako sa top, hindi ganyan. So, ayun lang, mag-aral ka pa mabuti. Okay. Rosie_24. Ang tanong ng marami siya, once and for all, sino yung kasama mo under the sheet sa Surreal MV mo? Is it someone na in reference lang kasi inspiration sa song mo? Yung under the kumot po na someone is secret. Secret. And it remains to be secret. Pero ano po, it's parang part lang nung nasa story sa imagination ko. So, parang bumabuo po kasi ako ng story out of the songs that I'm going to release. So, yes. Sooner or later malaman. And, if given a chance, would you want to direct music videos of other P-pop groups or music artists? Yes po, actually, kung mas marami lang akong time, siguro mas magsisik out or tawag doon, lalapit po ako sa mga artist or close friends, ganyan. So, magawa ng music video, tara. Yun. Ay, ang gagawin naman. Next, si Joe. Bilang isang taong mahilig sa art, may balak ka bang magkaroon ng art exhibition in the future? Yes po, actually pangarap ko rin kahit maliit lang po na art exhibition. Pero I don't think meron akong enough crafts to makagawa ng exhibition. So, pero in the future po, sana makagawa So, you still practice? Opo, pag minsan-minsan po, nagpe-paint po ako. Paint, digital, at mga sketch lang. Minsan may dala po akong notebook pag matagal hihintayin, drawing. And ano usually ang hindi mo i-draw or ano yun? Pag painting po, most of the time, landscape. So, mga buntok-buntok, puno-puno, ganyan po. Ito lahat, nakikita mo sa harap or nasa imagination? Imagination lang po. Okay. Parang mahirap po ako sa pagkopya ng titignan. Pero kumukuha po ako ng inspiration, ng reference. Parang ang deal po sa akin pag gumagawa ko ng art, nahihirapan po ako pag hindi ako na-excite na gumawa. So nagtitingin po ako ng mga artworks ng iba, parang gumagawa, tapos parang na-inspire po ako na, ay gusto ko nang gumawa ng parang ganito, gusto ko gumawa ng character, ganyan. So, yun po ako. So na in the future, no? Opo. You can see that. Dean_Dean. Sino pinaka-close mo sa SB19 members? Si Stel po. So nag-iiba-iba. Dati po kasi si Josh yung pinaka-close ko. As ngayon po, si Stel naman. Siguro depende rin sa flow ng buhay, di ba po? Pero ayun po, ngayon po si Stel. Close because ano yun to? Beyond work, you see each other, your friend? Pag work po, actually dahil po sa pamilya ko, mas mahal po nila si Stel kaysa sa akin. Alam po minsan po, kasi minsan po, pag hindi ako umuwi, tapos pag uwi ko, tatanungin nila, kasi ibig sabihin na may break kami, mahaba po yung, parang walang pasok kami. Tapos sasabihin, hindi ba pupunta si Stel? Sabi mo makitulog siya dito, ganyan. Parang hindi niyo ako na-miss yung pero okay naman po kasi very nga po si Stel. Gusto siya ng mga parents. May personality pong ganun si Stel na so kaya parang kahit po yung tita ko, siya yung hinahanap pag nasa amin po. That is diba? Meron somebody like kaya lagi nakakasama si Stel. Kahit uuwi na ako, sa bahay na ako, si Stel, hanapin pa rin ng magulang ko. Ganun din ka ba sa family ni Stel? Hindi naman po. Ako po kasi bahay lang ako, bahay work yan. Yan, Stel po. Okay, gusto namin magpasalamat sa lahat ng mga nag-send ng questions, sa mga supporters ng SB19. Grabe talaga. Naramdaman namin yun. Nalasa ng Justina ng message mo sa mga message mo sa 18 na simula pa lang. Grabe. From the beginning, 2018 and until now. And lumalaki pa. Yes, pa. Ayun, thank you so much for grabing support na binibigay nyo sa lahat ng effort and siguro masabi ko lang din thank you for being
like a friend. Other than parang kasi po minsan isipin, di ba, ng tao, parang artist, fan. Yes. Pero minsan po nafe-feel ko talaga na parang friend sila. I feel comfortable pag andyan sila, pag merong fan na, pare po, pag nag-guesting ako, tapos may fans, talagang nafe-feel ko po na tropa lang, gano'n. Lalo po sa social media din kasi parang andaling makipag-communicate. So, nafe-feel mo po yung connection. So, maraming salamat for giving that feeling. So, maraming salamat. Mag-iingat kayo parati. Hi everyone, this is Justin. Catch me on Pop Life because you can't miss out.